Sa acceleration versus time graph, ang time ay ipa-plot natin sa x-axis dahil ito ang independent variable at ang acceleration ay ipa-plot natin sa y-axis dahil ito naman ang dependent variable. Ang simbolo para sa time ay t at ang simbolo para sa acceleration ay a, kaya ang function ay tatawagin nating a of t. Kung ang acceleration ay constant, magkakapantay ang value ng acceleration mula sa initial time hanggang sa final time. Kaya ang average acceleration ay kapantay sa lahat ng acceleration sa bawat panahon. At ang initial time hanggang final time ay ang delta t o change in time. Ang area under the graph ay makukuha gamit ang height times width. Ang value ng height ay ang average acceleration at ang value ng width ay ang change in time. Pansinin natin na ang area na equal sa A times delta t ay ang formula para makuha ang delta v o change in velocity. Kaya ang area under the acceleration versus time graph ay ang change in velocity. Delta v equals A delta t. At ito ay para sa constant acceleration. Paano naman kung ang acceleration ay hindi constant? Tulad ng graph na ito. Ang area under the curve ay ang pinagsama-samang length times width ng lahat ng maliliit na parisukat na pupuno para makuha ang buong area. At yan ay area is equal to limit where delta t approaches 0 of the summation from I equal to 1 to n of A sub I times delta t sub I. At ito ay integral from t sub o to t of A of t dt. Ang area under the curve ay ang change in velocity. At upang makuha ang final velocity, ito ay equal sa b sub o plus integral from t sub o to t of A of t dt. Ganoon din sa function na ito. Ang area under the curve ay integral from t sub o to t of A of t dt. At ito ay ang delta v o change in velocity. The area under the curve of acceleration versus time graph ay ang change in velocity. At ang final velocity ay b sub o plus integral from t sub o to t of A of t dt. Halimbawa, Sir Chris rode his tricycle along a straight road. At time equals 0, he started throttling and was 5.0 meters away from his original position. His acceleration was 10.0 meter per second squared plus 3.0 meter per second raised to 4 times t squared. What is his velocity after 2.0 seconds? Ang mga given ay initial time ay 0, final time ay 2.0 seconds, initial displacement ay 5.0 meters, initial velocity ay 0, at ang A of t ay 10.0 meter per second squared plus 3.0 meter per second raised to 4 times t squared. Ang hinahanap ay final velocity. Ang solution ay v equals v sub o plus integral from t sub o to t of A of t dt. Isa-substitute natin ang mga given. Ang v sub o ay 0. Ang A of t ay 10.0 meter per second squared plus 3.0 meter per second raised to 4. Ang t sub o ay 0 at ang t ay 2.0 seconds. Tapos, kuhanin natin ang antiderivative. Ang antiderivative ng 10.0 meter per second squared ay 10.0 meter per second squared times t. At ang antiderivative ng 3.0 meter per second raised to 4 times t squared ay 3.0 meter per second raised to 4
times t raised to 3 over 3. Ang lower limit ay 0 at ang upper limit ay 2.0 seconds. Hindi na natin gagamitin yung lower limit dahil ito ay 0. Kaya ang final velocity ay 10.0 meter per second squared times 2.0 seconds plus 3.0 meter per second raised to 4 times 2.0 second raised to 3 over 3. Cancelled out ang second over second. Magiging 10.0 meter per second times 2.0 at yan ay 20.0 meter per second. Cancelled out din ang 3 over 3 at cancelled out din ang s raised to 3 at s raised to 4. Ang matitira ay 8.0 meter per second. Ang 20.0 meter per second plus 8.0 meter per second ay 28 meter per second at yan ang final velocity. Gusto niyo po ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!